We Can Do It! Programang hatid ay kwentong buhay na puno ng inspirasyon at aral mula sa ating mga kababayan worldwide. We Can Do It! Dito lang sa inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV. Magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan. Ito na naman po ang ating palatuntunang We Can Do It! Yes, kami po inyong mga kasama, Jonathan Mortiz. At Ate Maru Cepeda Javier. Yes. Maganda talaga itong ating program, Tan. Ang dami nga nagsasabi, we can also do it. Parang naging word of the family. Yung naging quote na. Oo. Ba? Okay yan. We can do it. Yeah. Right. Napaganda. And God has given us a lot of opportunities, a lot of friends that we've met. Mm-hmm. And itong ating mamimit na isang family na ito ay naging guest natin last week. Babalik sila at napakaganda. Amazing. Exciting po, and we tell you will really be blessed sa mga testimonies po nila. Yes, and we see how the hand of the Lord has been working with them individually, and then as a husband and wife. Right. And then paano sila ginagamit ng Panginoon sa ministry. Hindi nag-aaway-away, but they blend. Ang ganda ng kanilang partnership. Talagang bless ako. Right. Bless ako. Yes. Well, ito nga po ang programang We Can Do It, napapakinggan sa FEBC Radio TV at sa ganun po sa Facebook at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Gayon din po sa Channel 185 sa GCTV tuwing Sabado alas 6:30 ng umaga. Yes. Well, Ate Maru, simulan natin ang ating pong FEBC International. Ang Pilipinas po ay kasama pa rin ho sa FEBC International. Yes. Kaya ho meron tayong International Council, International Group, yun ho yung international family natin. Meron na ho tayong 28 na mga bansa na nagsasama-sama dyan. Oh, wow. As an association ng iba't ibang bansa. And we are reaching to more than 50 countries. So yung mga areas kasi natin, yung mga fields natin na ay 28 yun, pero they could reach different countries from those 28 fields. And we are broadcasting now to more than 140 languages. Oh, wow. Yes. Yeah. Kaya ho, ang puso talaga ng FEBC ay gamitin ho ang heart language ng isang people group, ethnic groups. Ay, yun ho ang gagamitin natin. Kaya tayo, hahanap kagad tayo ng partner, Ate Maru. Yes. Ng tagaron. Oo. Nakakilala sa Panginoon. Maganda nga kung ano ang kinalalagyan nung lugar ay yun din yung pinanggalingan niyang kultura. Actually, yun talaga ang habol natin. Ganun yung kultura, ganun yung dating relihiyon, pinaniniwalaan, at ngayon ay nakakilala sa Panginoon. So, itong taong ito, nagagamitin ng Panginoon, lalaki man o babae, ay siya ang magiging tinig ng ating Panginoon para abutin ng kanyang mga tao doon sa lugar na yon. Wow. Kaya ako si Ate Maru, nag-broadcast sa Ilonggo. Yes. Kasi yun yung heart language mo. Yeah. Ako po, nag-broadcast ako sa Tagalog. Sa DZAS tayo, tapos sinihikit din tayo sa DZFE noon. Correct. Ikaw, nahikit ka rin sa DZFE. Yeah, yung mga panahon natin. Kaya yun ho ang FEBC International. That's true. Nababanggit ho namin yung FEBC International kasi mostly mga nakikinig sa atin na sa Pilipinas, right? So ang ministry natin doon sa stasyon natin sa Pilipinas, all over the Philippines. Yes.
Ang maganda po dyan ay nagbo-broadcast din po tayo patuloy sa ilan pong mga lingwahe. Kung hindi ako nagkakamali, 22 or 25 languages from the Philippines per se, sa paggamit po ng shortwave. Ito po yung sa Southeast Asia, Southeast Asian countries. Right. So, ang coverage natin dyan. In fact, nag-broadcast pa rin tayo from the Philippines sa Russia. Kasi gusto nating abutin ng buong Russia. Malaki ang abot ng shortwave. Yeah, and we have a big transmitter sa Iba, Zambales. At saka talagang towards the Southeast Asian countries. Right. And also, we're still using our transmitter sa Bukawi. Yes. May malalakas tayong shortwave transmitter dyan. That's true. So, ang hamon po namin sa inyo ay patuloy niyong alamin ang ministeryo ng FEBC kasi ito po yung gustong gawin ng Panginoon. Ito yung hamon sa atin. Actually, hindi hamon mandate. Yeah. Utos sa atin ng Diyos na ipahayag ho natin ang salita ng Diyos sa buong mundo. Until the ends of the earth. Yes. Sa kadulud-duluhan. I think na-share ko na rin dito pero pwede kong ulitin. Nung nagpunta tayo sa Mongolia, yun na yung feeling ko. Ito na yung ends of the earth. Nung na-meet naman nila ako, ng mga Kristiyano na kasi sila, nakilala sa Panginoon, ang Pilipinas sa kanila, ends of the earth din. Kahit saan ka dali ng Panginoon, hahanap at hahanap ka ng ends of the earth. Tama. Kasi hindi titigil yon hanggang maabot mo yung ends of the earth. Correct. Ang dami palang ends of the earth. Right. Kaya it's a relative statement, you know. Pero ang ibig sabihin lang ng Panginoon doon come on, cover the whole world. Correct. With my gospel, with my message. Each one reach one, my friend. That's true. That's true. That's very easy to ano. Yeah, kasi kahit saan tayo, we can reach a person. Yes. In any way, and dami-daming ways. Papakita talaga sa iyo ng Lord. If you're ready, if your heart is ready, padadalhan ka talaga ng Panginoon. At naintindihan ho natin yung Ebanghelyo. Kung naintindihan ho natin yung kapatawaran ng Panginoon sa puso natin, sa buhay natin, na wala tayo talagang magagawa para nga po sa ating kaligtasan or yung makakabit tayo, makakonect tayo sa Diyos, hindi ho sa atin pong gawa. Yes. Hindi kasi natin kayang abutin ng Diyos. Hindi pwede. Hindi ho yun yung storya na tayo ang aabot sa Diyos. Ang storya po ay ang Diyos ang umabot sa atin. Inabot na ho niya tayo sa tayo. Ang kailangan lang natin gawin yung okay, Lord, salamat po. Tanggapin siya. Tanggapin yung regalo niya, yung pag-abot niya sa atin. Correct. Huwag na ho nating isnabin. At mandato yung tane. You have to do it. You know, if you're a child of God. Because we can do it. Yeah. You can do it. Oo. Kasi hindi pwede. Pag mandate, diba, you really have to follow. You really have to do it. Right. So, yun po ang mandate ng ating Panginoon. Be a blessing. Be a living witness of His Son, Jesus Christ. Right. And we are doing this at Timaru. Ngayon, meron tayong estasyon sa Malawi. We call it FIBA Malawi. Saan yun? Malawi? Ito sa Africa. Sa Africa. Okay. Ito. And nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil we're having continuous broadcast sa Malawi. Meron tayong special broadcast diyan sa mga Yao people. Ang mga Yao ay ibang relihiyon nila. Kaya hindi madaling abutin. Again, hindi ho kami nagpapahayag sa inyo na relihiyon. Ang habol ho natin dito, relasyon sa Panginoon. Kung iba ho ang relihiyon niyo sa amin, hindi ho yun yung issue. Ang issue po natin ay yung relasyon natin sa Diyos. At ang Panginoong Jesus lamang po ang nakaayos na ho nun. Yung kabutihan ho ng Panginoon, pagka tinanggap natin,
magiging nandito na sa buhay natin yung kabutihan niya, yung katuwiran niya. That's true. sa atin. So we thank God for that. We praise God na meron tayong bagong transmitter doon sa Malawi, and we thank the Lord. And ang hamon ko naman po sa inyo ay ipanalangin ho natin itong mga prayer requests na ito. Pray with us for more equipment since we have a short konti lang pa ho yung mga recorders, headphones, mics, computers, and transmitters. Ito ang mga pangangailangan na binabagit ho namin sa inyo kasi lagi rin ho tayo may mga pangangailangan para ho ipagdasal ninyo, ipanalangin ninyo. Pray with us for acquiring our media house. Ito, nagkakaroon sila ng media house, and they're also using mga new media ngayon, social media. Dahil tumataas din po yung mga rental fees. Pray with us for an additional mobility na i-ferry yung mga reporters, yung mga broadcasters natin sa iba pong mga lugar para ho madaling para makagather din ang mga contents, panalangin ho natin yan. And yun nga po ang mga prayer requests dito sa FIBA Malawi. So mga kaibigan, thank you so much sa inyo pong patuloy na panalangin sa FEBC. Alam po na, sasabihin nyo, hindi naman kami nasa broadcast. Hindi po, pero binigyan ho kayo ng boses ng Panginoon. O kaya kung hindi ho kayo nakapagsalita, binigyan ho kayo ng kamay, binigyan tayo ng paa para ho umabot sa ibang mga tao. At ipangaral ho ang salita ng Diyos. Yeah. So, yan mga kaibigan, another challenge sa atin na talagang we have to be a living witness ng ating Panginoon. Experience ko, it's kasi mayroong iba na, baka hindi ako papakinggan. That's okay. That's okay. Actually, hindi ikaw ang ni-reject. Reject nila ang ating Panginoon kasi you're just bringing the message. But anybody, if you talk about life, hindi pwedeng you cannot talk about God. Kaya be there, just be available. You can do it, my friend, because we can do it. Right. Okay, so ayan mga kaibigan ang ating mga reminders from FEBC Radio International at ipagpatuloy natin na ipanalangin. So we go into the second portion of the program, second part. So just stay put mga kaibigan. Babalik po kami. Yes, mga kaibigan, narito muli ang ating part 2 ng ating program. Thank you sa mga patuloy na nakikinig at nakisubaybay sa ating programa. Kung naalaala niyo po, last week ay ang ating guest ay ang ating missionary, mag-asawang very faithful in the Lord and has been mightily being used by the Lord in Palawan, si Pastor Bricks at si Pastora Hazel Abela. So ngayon po ay let's zero in naman si Pastora Hazel naman siya. Alam niyo to si Pastora Hazel ay parang small but terrible. I know. History to, no? Magkakilala na kayo, no? Yes. Magkakilala na kami to. Kaibigan ko to. Si Pastora, or they call her Bing. Yes. Teacher who siya, who touches the mind and heart of a lot of people, the children, and then ang specialization niya sa English and Tagalog, no?
Ay, ako, ako, English at Bisaya. English. Bisaya din ako. English ka Bisaya. Ginambot na iya. And then, she's a translator. This is a hard, ako, I'm trying to translate a song from Tagalog to Ilonggo, but it took me a while. Pero ipalagay ko, mani-mani lang. I-highlight ko pa, CEF. Child Evangelism. Oh, yeah, that's right. Okay, let's welcome back po sa ating program si Pastor Briggs at ganun din si Pastora Hazel Abela. Okay, welcome to the program, both of you. It's nice to see you again. Welcome. Salamat talaga sa pagkakataon. Magandang araw sa lahat ng nakikinig. Yes. Sige, Pastor Bing, tell us about your ministry sa Palawan. Paano ba nag-start itong ministry? Yes. Kasi nung mag-asawa kami, ang aming naging sumpaan ay each for the other and both for the Lord. So, yun ang naging basihan talaga. At sa ministry namin sa mga IPs, ang isa sa pinakamalaking challenge, yung mabagong mindset nila, lalo na sa larangan ng edukasyon. So, tanggap na nila na okay na kahit hindi marunong sumulat. Pero as time goes by, nakikita na nila yung need. Excuse me. That's okay. Na hindi na lang sila kailangang mag-mark, kailangan na nilang magsulat. Nakita namin na hindi sila nakakapagpatuloy sa pag-aaral or never silang makapagpatuloy kasi meron silang mga fear. Nagkaroon sila ng mga humiliation sa school, sa mga public schools. So kailangan magkaroon ng intervention sa simula pa lang. So doon kami pumasok. May mga bata na nagda-drop out kasi nga hindi naman wala namang help na nakukuha galing sa family. So we started having tutorials. Sabi ni Briggs, kung ano yung ginagawa ninyo sa Palawan Hope Christian School, gawin mo dito sa atin sa Linangan. So that's what I did. We helped the children do their assignments. So they were going back to school. They were going to school with smiles kasi alam nila na nakagawa na sila ng assignment, mayroon na silang project. Wow. Yes. So ang isa na naman, Sister Hazel, mga ilang taon po itong mga bata? I'm talking about the grade schoolers, yung mga grade 1, grade 2, grade 4 like that. Yun ang una naming nakita na need. Wala silang support from the family kasi paano naman magturo ang mga parents na no read, no write din. So, yun ang una naming na-address. Yun ang una naming nakita. So, nung nagkaroon na sila ngayon ng confidence, so, meron ng help. May mga materials na doon sa church. Dinadala ko mga nahiram o mga nahingi ko ng mga resources from friends na magagamit nila. And then, ang isa pang challenge yung preschool program. Yun talaga ang isang napakalaking hamon. Kasi paano magturo ang mga magulang na wala din nga silang alam. So we started having this program, Unang Hakbang, which is very fitting. Kasi, di ba, sabi ng isang Chinese philosopher, a journey of 1,000 miles starts with one step. First step. Kung yung tama na hakbang, una at tamang hakbang magawa natin. Diba sabi din sa Proverbs 22:6 na train up a child in the way he should go and when he becomes old he will not depart from it. So ito ngayon ang aming naging programa. We started to have one Linangan, unang hakbang sa Linangan. And then until now we have 4 centers. So these are mainly for IPs. We have 3 centers for Palawan and 1 center for Bajau. Diba? Mayroon na sa Bajau. If you are aware of these sea gypsies, na nanghihingi sila, ganun, I'm bothered by it na ano ang pwede kong gawin na kung matulungan lamang sana sila na yung if they can just have that motivation for them to go to school, they will not like that kind of life that they are having. So yun ang aming na-address. So now we are on our 13th year
Pang-13 na. At ang aming mga estudyante ay nasa grade 12. Wow. Na yung mga first batch. This is a preschool. Yung first batch? Yes. This is a preschool. Yung matulungan man lang sila na magkaroon ng confidence yung as they would go to the public school, yung may tiwala na sila sa sarili. Correct. They already know how to use the pencil, the scissors, the crayons. Marami na silang Bible verses, marami na silang mga songs. So talagang actually they have edge. They can, sila yung tinatawag ng ng mga principal kapag kasi sa kami mga ilang locations na. So whenever there are visitors daw coming to the public schools, tinatawag daw ng principal, sinasabi daw ng principal sa mga teachers na tawagin yung mga taga-unang hakbang. Sila yung magpi-perform before the visitors. At saka sa klase, sila yung ginagamit na little teachers. Kasi they have really the confidence now, and then may mga alam na talaga sila. They can lead the prayer, they can lead the singing. So yun ang nakakatuwa talaga. Pastora Hazel, may question po ako kasi yes. I'm still being educated sa Palawan. Pagka sinabi po ba nating IP, it's kind of they are marginalized dyan sa area? Yes. Ganun po ba? Yes. Exactly. Exactly. Bakit po? Bakit po ganun ang perspective? Sa ngayon kasi, kumbaga, kung titingnan natin yung opportunities sa employment or gaining income, less opportunities for those who are not educated. So they still went on with their usual way of life na they really earn very little income. So the way na nakikita namin para sila ay magkaroon ng more opportunities na makapag-aral yung kanilang mga anak. So actually, yung ginagawa sa unang hakbang, we don't stop pagkatapos ng grades ng preschool. We continue to monitor hanggang sa grade school. So we provide books na nakukuha namin from friends na kumbaga yung mga textbooks, mga pre-love books. Marami nang nagbibigay sa amin because they know we have a use for it. So sa apat namin centers, nilalagay namin doon yung mga libro na magagamit ng mga bata. And the way I'm hearing it from you, kasi ngayon it's it became it's the other way around. Sila na yung mga sample students, example. Sa school. True. Yes. Praise God. Hallelujah for that. Yeah. Kasi one of the main intentions ng preschool to lift the self-confidence ng mga bata. Correct. Kasi nga marginalized sila eh. So kung wala silang ganong training, pagdating sa public school, ang kanilang inferiority complex ganon na lang. So which is a hindrance. So by God's grace, yung mga nakapasok sa unang hakbang, yung aming mga nakagraduate, yun ang isa nagagawa na to lift their self-confidence, na hindi na sila mahihiya na pumasok sa public school, and ma-overcome na nila kasi whether we like it or not, pagdating doon, yung mga marginalized ay talaga may bullying whether we like it or not. That happens. Right. So hindi na sila mabully. we're just excited kasi grade 12 na sila, graduating na sila na high school. They're going to college na. Yes. Still expecting for beautiful more narratives on that. Wow. That's right. And I would like to share that 4 of our products, 4 of our unang hakbang tutorials, they are now serving as teacher aides and Sunday school teachers. Yes. Oh, wow. Nakakatuwa. Nakikita na namin talaga yung result. Yeah, although may mga failures, pero may mga results na magaganda. Yeah. And then, Pastora Bing, gusto ko lang, do you also have a special ministry for the parents? Yes. Okay. Kasi
isa sa mga wala silang binabayaran. They do not pay anything. So ang aming hold sa kanila is for them to attend the small group ministry meeting every Friday. So yun naman, ang mga bata may special activities sila. And now the teacher will really attend to the parents and also the pastor of the place, of the center. So na-reach out ang mga parents, and then Bricks from time to time would love to meet with the parents. So kumbaga, ano pa ba ang kanilang hahanapin? Wala na nga silang binabayad sa kanilang mga anak. So I think wala silang kalugian. Ang nakakatuwa kasi, Ate Maru, Pastor Jonathan, most of our lalo na doon sa Badjao Village are children of Muslim families. So ang mga bata talaga ang nakakapagdala ng mga Bible verses doon sa mga families. Maging sa yung mga prayer before the meals, and then yung mga bata na ang nagdadala ng yung mga biblical teachings, like pag nakikita nilang nag-aaway ang mga parents nila, mga bata na ang magsabi na, ina, magsabi lang ba ng sorry? Kami nga sa school, sorry lang. Tapos nakakatuwa. The parents are telling us all this. So, hindi na sila kumakain kung hindi pa mag-pray. Wow. That's good. That's true. You know what, you're pricking the nerve ng yung puso natin sa mission. Paano ho kaya sa ibang nakikinig ngayon? Paano ba kayo mapapanalangin? Paano kayo masusuportahan, or ano po mga pangangailangan na nandito tayo tutulong? Yes. Doon sa mga malapit sa aming mga centers, nakita nila yung fruit ng aming unang hakbang ministry. And maraming nag-invite sa amin na baka pwedeng magbukas din sa kanila. So pero sabi ko kay Bing, hindi na natin kaya. Kumaga hanggang 4 lang. Kasi we provide everything. Papel, lapis, practically nothing to pay ang parents. So 4 centers at present, yung aming resources is just enough for it. So kung may additional resources, we can easily open another 2 or 3 centers. And you're still open to open branches? Yes. If we have the resources. Kasi kahit paano yung mga teachers, meron namang, we just call it some sort of honorarium. Nothing salary. Gift. Hindi naman namin kaya yung sweldohan talaga ng sweldo na sinasabi. Tama. Amazing. Wow, God bless your heart. What a ministry. And then, at saka nakikita yung fruits, no? Yes. Ng pinaghirapan, pinagpray, at talagang concerted effort din with the teachers, Yes. And so kung mayroon tayong mga nakikinig ngayon who would like to be a part of this ministry, andyan po, keep in touch with us. And then makipag-ugnayan po kayo sa amin, kay Ate Maru, just sa Facebook lang. And then definitely kung pwede nyo naman kontakin sila, we will make connections para maipanalangin natin ang ministeryo po nila pastor at pastora. Wow. Amazing. Thank you so much for sharing this. Our hearts are filled with joy and how the Lord is using you both in the ministry. And we would like to hang on sa inyo. We would like to be a part of your ministry. Thank you. Hats off po kami. We're all in this together. You're pricking our hearts. Thank you. That's right. If you can do it, we can do it too. Tingnan mo, dalawa din sila. Why not? You can do it and we can do it with the help of our Lord Jesus. Amen. So, muli maraming salamat. At sa uulitin, I know there will be more stories on this. More. And then, Pastor Rabing, you just, we're friends. And you keep in touch. Especially when you come.
to see us here. Wow, Yes. ina-invite na tayo. We will be looking Kanina. forward to that. Totoo yun. We've been hosting friends. Ito yung friend niya, yung mga kasamahan niya sa ACF from states also. We really brought them to these centers and captured na kaagad ang kanilang mga hearts. That's true. Oh, wow. We'll take that invitation po. Yes. Okay. Promise. Thank you. Sana kaming dalawa sabay. And the families. Yeah, with the family. So, maraming salamat muli sa inyo, our dear friends sa Palawan. God bless you more and more lives to be drawn closer to the Lord. Thank you so pray for that. much. Okay. At kami po ay magpapaalam na dito sa ating program. Ang ating itong programang We Can Do It ay napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, ganun din sa Channel 185 sa GCTV. Well, sa pangalan po ni Pastor Bricks at ni Pastora Hazel Abela, ito naman po ang inyong mga lingkod, Jonathan Ortiz. At Ate Maru Cepeda Javier. Hanggang next week, dito sa ating program, We Can Do It. Bye-bye. 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 Inyong narinig ang We Can Do It dito lamang sa inyong 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.